Lu Chow Chow. Siya talaga siya. Huwag ka nang mag-alala. Mabilis ko yan aayos. Ihahatid ko ang magiging anak-ina ko. Sino ang magiging anak-ina? Ay, Jinyan, Jinyan. Sana maging maayos ang lahat. Manager Di ko inakala na ganoon kayo kataas. Ngunit bumaba pa rin kayo rito para mag-interview ng intern. Nakita pa kita dito, Naku. Dapat nag-check ako ng almanac bago lumabas. Ang galit ko ngayon. Malas ko ngayon. Naghahanap ng trabaho, tapos nagkakatagpo ng ex. Hindi. Ex ko pala siya. Ay naku, mukhang pareho tayo tinalikuran pagkatapos ng 3 taon. Lu Chow Chow. Ang shelf life ng boyfriend mo, 3 taon lang ba? Pag expired, palitan na. Isang umalis papuntang abroad at naghiwalay. Isa naman, nagloko sa pag-ibig. Wala kayong magandang kalidad. Pareho kayo. Ako ngayon, bumalik ako mula sa ibang bansa. Mabuti na ba ako ngayon? Balik ba yan? Parang malaking tanga ka nga. Umakyat sa abroad para mag-aral. Gumastos ng daan-daan libo, bumalik. Tapos, kailangan pa ring mag-interview bilang intern? Mas mabuti pa ako. Ang taong ito. Inisip po ba akong intern? Graduate kang Harvard. Ang swerte natin. Mga kabarkada pala tayo, no? Dati ka raw, may 3 bilyong deal. May hawak akong kliyenteng bilyonaryo sa halaga. Pag-usap tayo mamaya, ha? Sige. Mataas na edukasyon, mga bilyong order. Kaya ko bang ma-apply dito? Pipigilan kitang makahanap ng trabaho sa syudad. Hindi ka na makakahanap ng trabaho rito. Wangas na lalaking yan. Hintayin mo. Fujin yan. Mag-collab tayo. Anong collaboration? Ito bang naisip mo ngayong araw na makakabuti sa ating dalawa para parehong mapili? Tama. Ang trabaho ay parang bigmaan. Kailangan lang sabihing bobo ang iba. Magsisimula na ang interview. Pwede nang pumasok. Fujin yan. Hindi ka ba dapat nasa meeting? Bakit personal siyang dumating para mag-interview? Fujin yan. Tama. Siyempre, si Fujin yan nga. Magaling kang magpanggap Nabigla agad niya yung unang tao. Kinansela yung meeting kaninang umaga. Tapos, yung interview ngayon, ako na rin ang magiging interviewer. Opo. Fujin yan. Huwag mong ipakita ang pagkakakilanlan ko sa kanya. Umalis ka na agad. Ay siya. Hindi na ba siya mag-i-interview? Taong mukhang hindi profesional. Paano siya mapipili sa kumpanya namin? Oo, tama nga. Ganito dapat ang dating. Galing pa sa Harvard. Maganda yung degree niya. Pero ang hinahanap namin ay yung may work experience. Pakiuwi na po. Ma'am, matatanggap mo ba ang kumpanya namin? 996, pero walang overtime pay? Oo, parang sumiship-sip sa empleyado. Ay, Masyado siyang mataba. Mababa ang tibok ng puso niya. Baka mamatay sa overtime. Ay, Masyadong payat. Baka low blood sugar siya. Madaling magkasakit. Haha, ayos na. Sunod na. Ibigay lang ang resume namin sa totoong interviewer. Makakapasok na tayo. Fujin yan. Magpasalamat ka na sa akin. Anong tinitingnan mo? Yan para sa interviewer. ipakilala ulit. Ako ang interviewer ngayon. Fujin yan. Ganon. Ikaw palang sikat na interviewer ng Chaoyan Group. Boss, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Teka, dahil magkaibigan tayo mula pagkabata dahil
dahil minsan kaming nagmahalan. Pakawalan mo na ako. Ay nako, wala na talaga akong magagawa kung tatanggihan din ako ng Chow Yan talaga. Hindi ko sinabi na hindi kita i-hire. Ibig niyo bang sabihin, Maging personal assistant ko. ako, papasukan ako sa ilalim mo? Lu Chow Chow. Hindi ka ba magrereklamo? Yan ang pwesto na iniwan ni Manager Fu para sa'yo. Sige, bukas. Darating ako ng tama sa oras. Sige, kita tayo bukas. Bye maliit na kapatid. Fujin yan. May huling bagay pa ngayon. Mula ngayon, kapag nakita ninyo ako sa loob ng grupo, tawagin ninyo akong Manager Fu. Gets nyo? Bakit naman? Gawin nyo lang. Pansamantala, pasensya ka na. Ikaw ang pansamantalang presidente. Opo. Mahirap ba maging assistant ko? Bakit wala pa siya? Lu Jiao Jiao, sabi? Saan mo itinago ang project file? Ibigay sa akin. Pinaghirapan ko to. Huwag mong isipin yan. Hindi kita bibigyan, malinaw? Babae, huwag mo akong pilitin. Nasa phone ba yan? Ibigay mo. Ay, Ayos ang pose mo. Gawin natin ang eggplant pose. Lu Jiao Jiao. Sir, pangangabala, satyang pananakit. Detensyon ng 10 araw. Multa na pidesta. Sino ka? Ako si Fu Jinyan ng Chaoyan Group. Ito ang assistant ko, Lu Chao Chao. Lu Jiao Jiao Aba. Ang bilis mong mag-resign. Kaya pala naakit na agad sa ibang lalaki. Manager assistant. Puh. Sa tingin ko ang posisyong ito na ipalit mo siguro sa kama niya. Ako ra, nakipagtalik ako? Mas mabuti pang patayin mga lang ako. Sino ba hindi naman? Ako at itong babae, hindi pwede. Xiaoming, umalis ka na. Wala ka bang hiya? Huwag ka nang magsabi ng kayong nakakasuklam. Mag-ingat ka. Ihahagis ko ang almusal ko sa mukha mo. Pwede ba akong umalis? Ibigay mo ang project file sa akin. Walang hiya. Ayaw mong umalis, ano? Security, kunin ninyo. Tanggalin ninyo itong basura dyan para hindi masira ang imahe ng grupo. Lu Jiao Jiao, sasabihin ko sa'yo, walang project proposal. Aking pa rin ang project na to. Hintayin mo. Huwag mong isipin makukuha mo ang project ko. Ang resort project na yon. Yun, diba? Hindi ba? Sinong kumpanyang pipiliin? Kami ang may sabit. Yan. Pwede ba ipasok mo ko sa team ng project? Hindi ko talaga gusto. Yung ganyang magandang bagay, maagaw ng lalaking yan. Wala tong epekto sa akin. Bagong empleyado ka lang, assistant ka lang. Sa tingin mo, makakapasok ka? Tama naman. Ikaw na simpleng manager. Paano ka magkakaroon ng ganitong karapatan? Masyadong mataas ang inaasahan ko sa'yo. Pinilit lang kita. Sa totoo lang, meron naman paraan. Anong paraan? Fujin yan, mahusay ka. Manirahan ka sa akin. Pervert ka. Ito ang parusa mo. Gagawin mo akong mamatay? Titinyan mo lang ba habang inaagaw niya ang project proposal? Ang pagsasamahan lang, matulog sa isang kwarto. Hindi naman tayong natutulog sa isang kama. At saka, yung century egg and lean pork congee mo, masarap. Kahapon ginawa mo akong alalay. Ngayon, susubukan mo naman akong lokohin maging yaya? Managinip ka lang. Handa na ang almusal. Pwede nang kainin ni Fujin yan. 7:30 na. Kung hindi tayo alis na yon, maalit ka. Ano?
Hindi ka ba aalis? Manager? Walang attendance. Resort project. Ano na ngayon? Kasalukuyan si Fujinyan sa public bidding. Pansamantala nakaplanong makipag-collab sa Haifeng Group. Pero hindi pa pumipirma ng kontrata. Perpekto. Isama mo si Lu Chao Chao sa project team bilang huling decision maker. Luzaw-zaw kakapasok lang sa company. Hindi ba ito awkward? Sabihin mong utos ko yon. Lu Chao Chao, mabuti ako sa mga tao ko. Proyektong bilyon-bilyon. Kapalit, gumawa ka ng almusal para sa akin. Hindi naman sayang para sa'yo. Ang alat. Lu Zhao Zhao. Niloloko mo na naman ako? Manager Lee, hinahanap mo ako? Ipakikilala ko muna. Ito siya, ang presidente ng Haifeng Group. Xiao Ming. At siya rin ang partner namin para sa resort project. Xiao, ipakilala ninyo siya. Ito naman ang tagakumpanya namin. Hindi na kailangan. Magkakilala na kami. Lu Zhao Zhao, sinabi ko na sa'yo. Kahit wala ka, akin pa rin ang proyekto. Lu Zhao Zhao, bakit ka tumitigil? Bilisan mo at magpakilala ka kay Xiao. Magdala ka ng tubig para sa kanya. Alam mo ang gusto ko. Latte, huwag masyadong mainit. At huwag din masyadong malamig. Ano pa hinihintay mo? O baka naman gusto mong ma-fire habang intern? Naintindihan ko. Manager Lee, may narinig akong may inilipad na tao mula sa taas. Isang decision maker para sa proyekto. Siguro walang problema, di ba? Ikaw naman, manahimik ka na lang at huwag mag-alala. Ang decision maker na yan papadaan lang sa proseso. Ayos, kung ganun. Uy, ang sama ng loob mo ah. Sabi mo nga, manatili ka lang sa Haifeng. Baka sakaling mapunta sa'yo ang project. May bahagi ka pa. Di naman umabot sa isang intern na maghahatid lang ng tsaa at tubig. Mas pipiliin kong maging utusan ni Fujinyan. Pero hindi talaga. Hindi ako magiging alipin mo. Ah, talaga? Magbalik kayo ng Manager Fu, magtulog kayong muli. Pakiusap mo siya na. Ibigay sa'yo ang pagiging decision maker ng resort project. Xiaoming, nagbibiro ba kayo? Babae lang siya, isang munting intern lang. Wala siyang karapatang ganyan. Pamahalaan ang proyektong ito. Hello? Hello, Miss Lu Zhao Zhao. Fujinyan na pa siya. Tungkol sa resort project. Ikaw ang magiging final decision maker. Ako? Ako, ang tungkulin ng decision maker. Anong sakop nito? Pwede bang magpa siya kung sino makikipag-partner? Fujinyan. Proyektong bilyon-bilyon lang. Gusto niyang gawin? Gawin niya. Huwag na kayong makialam. Siyempre pwede. Ikaw na ang final decision maker. Sa proyekto, sa'yo ang desisyon. Gawin o hindi, ayos lang. Alam na. Lu Zhao Zhao, tinawag kita para maglingkod sa akin. Hindi para mag-text o tumawag ka lang dito. Uy, ang dami mong reklamo. Maniwala ka ba? Isang sabi ko, tatanggalin kita sa pakikipagtulungan sa Chaoyan. Tara, umalis ka na dito. Sinabi yan sa akin ni Manager Lee kanina. May ibang ipapadala mula taas ngayon. Isang decision maker para sa proyekto. Yung sumusuporta sa iyo, si Fujinyan Lu Zhao Zhao. Kahit malaki ang impluensya niya, hindi siya mas malakas kaysa rito, ang ipinadalang decision maker. May posibilidad ba na ako ba yon? Ako ang ipinadalang decision maker? Ikaw. Huwag kang mangarap sa liwanag ng araw. Ang naisip mo, napakabaliw. Kaya pala, kailangan ibenta ang sarili para makapasok dito. Kailangan ibenta ang sarili para makapasok dito. Anong ginagawa mo? Ano yun? Siyempre, tatanggalin ka. Ikaw. Dali, kunin ang gamit mo. Umalis ka rito. Dati ba hindi ka mayabang? Ngayon hindi ka na maging intern at sinabi mong sisiraan mo ako. Mamamalimos ka na sa kalsada. Ikaw. Anong ikaw? Maniniwala ka ba? Anong gagawin mo? Lu Zhao Zhao, dumating na ang sponsor mo. Dali, magpalambing ka sa kanya.
pakiusap, ipakiwan kanya. Xiaoming, alam mo ba ang project mo ngayon? Sino ang humahawak? Inilipat siya mula sa taas. Siya na ang responsible ng project. Kayong dalawa, paastig pa. Nagpe-pretend pa kayo rito. Sige na nga. Hindi namin siya kayang kalabanin. Paalisin man nila? Paalisin na. Manager Fu, huwag mo silang pahirapan. Tara, yayain kita kumain. Bigla kang mabait sa akin. May tinatago kang agenda ba? Tatanungin mo pa ako? Kung hindi dahil sa'yo sa likod, hindi ka sana nagbigay ng malakas na panawagan. Paano ko naman makukuha ang posisyon ng decision maker? Fu Jinyan. Salamat. Ang pabor na ito, babayaran kita. Tito, pwede mo ba akong pautangin ng 3,000? Kailangan ko ngayon. Tita, pwede ba akong manghiram ng konti? Fu Jinyan. Lu Chow Chow. Ano yan? Ito ang tinipid kong 3,000. Panggastos. Baka hindi ko kayan itabi. Ibigay ko muna sa'yo. Itabi mo ha, kung sakali pag-graduate ko, hindi ako makahanap ng trabaho. Kunin mo na yon para suportahan ako, okay? Hindi ko pwedeng gamitin ang pera mo. Hindi ako makikinig sa kalokohan mo. Dati, marami kang tumulong sa akin. Ngayon, may pagkakataon na akong tumulong sa'yo. Abangan mo yan. Sa press conference, siguradong pipiti ko siya sa harap ng lahat. Huawei. Huawei. Mahal. Feng Xiaoxiao. Kumusta ka? Lu Jiao, nasaan ka? Nasaan? Nasa conference room. Siyempre. Ila-live ko kayo ngayon. Ano? Lu Jiao, baliw ka ba? Hindi ka nagtatrabaho ng maayos. Gusto niyo mapabayaran? Nakakatuwa, Mr. Xiao. Mga taong hindi nagtatrabaho. Mukhang ikaw. Lu Jiao, isara mo na yan. Nagkamali lang ako sandali. May problema? Uwi tayo. Pag-usapan natin. Lumayo ka! Lu Jiao, inamin ko na. Humina na ako. Huwag kang magmalaki. Lalaking basura! Binigyan kita ng mukha! Anong ginagawa mo? Lu Jiao ito, ang Chaoyan Group, Resort Project Proposal. Proyektong bilyon ang halaga. Ikaw, Kung hindi dahil sa akin noon, tatakbo ba ang kumpanya? Kung hindi ako nakipag-usap sa kanila, makukuha mo ba to? Ano ka ba? Nangahas kang magtaksil sa akin? Tandaan mo yan. Hindi pa tapos ito. tumigil ka. Lu Jiao. Ngayon, ibalik mo ang proposal. Kunin mo at isayos mo. Kung hindi, ipaparamdam ko sa'yo sa Jingcheng, hindi ka na makakahanap ng trabaho. Xiaoming, tinatakot mo ako? Lu Jiao. Aminin ko naman, may galing ka nga. Pero wag mong kalimutan, ako ang boss ng kumpanya. Hindi ikaw. Bakit kayo nakatayo pa dyan? Maggalat na kayo. Baka kayo lahat ay i-fire ko. Jiao, ganyan na. Mula ngayon, magtrabaho ka ng mabuti para sa kumpanya. Tandaan mo, ako ang nag-alis sa'yo. Lu Jiao. Hintayin mo lang. Ang sinabi ko, totoo. Kung makakahanap ka ng trabaho sa Beijing, susundin ko ang aplido mo. Sa amin background check, Ang dati mong boss? sabi, madalas kang mag-absent ng walang dahilan. Kaya hindi ka namin matatanggap. Bukod pa rito, ayaw pa ng aming kumpanya. Masamain ang Haifeng Group. Mas mabuting umalis ka na lang. Huwag mo na akong kulitin.
Lu Chow Chow. Talaga nga siya. Manager Lee, malapit na ang oras ng pag-sign ng kontrata. Bakit wala pa rin ang decision maker ng proyektong ito? Mr. Xiao, huwag po kayong magmadali. Pinipilit ko na kasi. Pero hindi nila sinasabi sa akin ang contact ng decision maker ng proyekto. Pasensya na sa paghihintay, lahat. Lu Jiao. Hindi ba siya tinanggal na? Sino ba ang napapasok sa kanya? Lu Jiao, sinasabi ko sa'yo. Kaya kung paalisin ka mula sa Haifeng Group At hindi ka na magkakaroon ng lugar dito sa lungsod. umalis ka na. Kung hindi, huwag kang magreklamo kapag naging mabagsik ako. Umalis ka. Pero kung wala ako, paano sisimula ng press conference na ito? Ano ba ang sinasabi mong kalokohan? Xiaoming! Ako ang hinahanap ninyo. Ang project leader, ipinapahayag ko. Ang Chaoyan Group Project, itigil ang pakikipagtulungan. Xiaoming! Bumalik ka na sa pinanggalingan mo. Lu Jiao, baliw ka ba? Ako ang project decision maker. Ang proposal na ibinigay ng Haifeng Group, iba sa orihinal na proposal. Sobrang kakaiba. Hindi lang ito pinalampas lang. Wala rin itong posibilidad na maisagawa. Kasi sinira mo ang original na project contract. Iyan ang project na ginawa ko. Ang pinag-uusapan ko ay ang cooperation. Hindi ito tungkol sa wala ka sa akin. Hindi mo talaga mapapalakad ang deal na to. At sasabihin ko ulit, ako ang project lead. Imposible. Talagang imposible. Isang walang kwentang intern ka lang. Paano ka magiging decision maker? Mukhang hindi ka lang kontento. Isang salita ako, matatanggal ka. Ninakaw pa ang isang work pass para lang sirain ang deal. Ang partner namin sa Chaoyan Group. Isang peke at nagmamalaki pa sa Chaoyan Group. Tapos ka na, Lu Jiao. Seryoso ako. Project lead talaga ako. Maliban sa isang work pass na kahit sino pwedeng magnakaw, sino pa ang makakapagpatunay? Si Fu Jinyan mismo ang magpapatunay. Sapat na ba yan? Zhu, President. Ikaw ang presidensye? Fu Jinyan? Sila ang nang aapi sa ilalim ko. Fujinyan? Ako ba? Fujinyan? Bakit parang pamilyar ang mukha niya? Oo. Ikaw pala yun. Fu Jinyan. Kanina. Sino ang nagpapaloko rito? Sila yung dalawa. Haifeng Group. Nanghuhutot sa manager ng Chaoyan Group. Totoo ang ilegal na pagbid. Mula ngayon, Chaoyan Group awin ang kontrata sa kanila. Oh, tama. Uy, Fuser, tungkol sa ilegal na pagbid, pwede po akong magpaliwanag. Walang sala ang Haifeng Group. Itong bagay na ito, tiyak na sila lang yang nagsisinungaling. Hanggang ganito na, nangahas pa kayong insultuhin ang aking tauhan. Security. Pakinggan niyo ako, Fuser. Bitawan mo ako. Lu Jiao, huwag ka nang gumalaw. Hindi pa tayo tapos. Manager Lee! Saan ka papunta dyan? Manager Lee! Saan ka papunta dyan? Hindi malinaw ang paliwanag mo ngayon. Saan ka aatras na parang takas? Ano ba ipapaliwanag ko? Sino bang makikipag-collab kay Xiaoming? Sa tingin mo, okay lang yan? Ikaw. Lu Jiao. Kahit sumwerte ka ngayon, nakakuha ka ng suporta ni Fu Jinyan. Anong magagawa mo? Ako, ang department manager. Anong kaya mong gawin sa akin? Ano ba?
Kahit sinabi ni Fujin yan, hindi mo pinapansin. Ako hindi ka pa mag-sorry? Oh, haha. Grabe, o naman. Ako na. Alam ko, nagkamali ako. Ikaw, patawarin mo na ako, pakiusap. Huwag mo lang akong i-dismiss. Gagawin ko ang gusto mo. Pakiusap. Patawarin mo ako, okay ba? Kasing level niya kayo. Fujin yan, pwede ba? Kung ganyan. Dahil kay Manager Lee, dahil gustong magbawi ka, bakit hindi bigyan ng assistant ko ng isang celebration dinner? Sige. Akala mo maliit lang ako sa'yo. Iwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Ayusin ko yan para sa inyo. Tara na mga kaibigan. Tara, yangat natin ang baso para kay Assistant Lou sa opisyal na pagsali niya sa Chaoyan. Kasabay nito, congratulations din sa kanya bilang project head ng resort project. Cheers! Laku, Manager Lee. Ay naku. Huwag mo na akong tawaging manager. Ako'y isa lang inyong tauhan. Tawagin niyo na lang akong Xiao Li. Halika. Congrats sa'yo, Assistant Lou. Hindi ko inakala, isang bagsak, naging head na agad. Salamat. Bukod sa maganda, mahusay pa si Lou Zhao Zhao. Ang talino niya, sobra. Grabe, nainggit na ako. Si Assistant Lou, hindi umiinom. Ako na lang ang iinom para sa kanya. Ay, naku. Ano ba relasyon ni Manager Fu at Assistant Lou? Bakit siya nagpapalit ng inom para sa kanya? Parang kilala niya ang drinking limit ni Lou. Siyempre naman. Kung hindi, sayang naman ang role ko bilang childhood friend. Fujin yan. Sino ba ang inaapi mo? Bakit mo ako tutulak patungo sa kamatayan? Hindi mo ko basta-basta gagawin. Tumulong siyang tumanggap ng baso para sa akin. Halika, inom tayo. Ayos na. Ayos na. Inom tayo. Alam ko na, todo ka talaga sa pag-inom. Nakalimutan mo na ba nung second year? Yung paano ka pinabusog ng senior sa club? Kung di ako ang sumalo sa'yo noon, patay ka na yata sa tabi ng tinda. Meron kang mukha pa para magsalita. Ilang basong sinalo mo nun? 2 baso lang, bro. Tapos, sumiksik ka pa sa ilalim ng mesa. Natulog ka na parang walang problema. Eh di ako pa rin ang nag-uwi sa'yo. Ang lakas ng inom noon, sa second year lang. Ngayon, ang lakas ko sobra na, okay? Sige, kung kaya mo, subukan mo lang. Aba, childhood sweethearts pala sila. Sino nag-uwi kay Manager Fu? Anong nangyari nung araw na yon? Kaya pala noon, magkasama na sila. Babalik pa ba sila rito? Tuloy lang, inom pa. Kailangan mo ba ng tulong sa'yo? Kung papasok ka sa banyo ng babae, tatawagan kita ng pulis. Seryoso. Hihintayin ka namin. Ano sa tingin mo ang bagong babae? Lou Zhao Zhao? Mukhang type mo siya. Cute nga naman. May maayos din siyang katawan. Napa-interesado ka rin sa kanya? Itsura niya, hindi yun ang importante. Ngayon, siya ay ang responsable ng resort project. Kung makakakonect tayo sa kanya, hindi la tayo magpapakahirap. Oo nga. Nabalitaan ko pa na natrap siya ng dating yung boyfriend. Nawala sa kanya ang malaking pera. Siguro naman, isang babae na malaking suso, pero walang utak. Ay nak, tara, atakihin na natin. Painumin natin siya ng sobrang inom, dalhin sa hotel. Pagkatapos, kakain tayo ng buhay na ayok. Manager Fu. Dalawa kayo, mahilig uminom, di ba? Bigyan sila ng pinakamatapang na alak ng bar. Uminom hanggang mamatay. Ganyan. Manager Fu. Nagkamali ako, Manager Fu. Yuag naman. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ikaw ba? Si Fu Jingyan? Fu Jingyan? Ikaw, babalik ka pala. Akala ko, hindi ka na babalik.
Nandito ka. Paano? Ako hindi babalik? Miss na miss kita. Mas na-miss kita kaysa akala ko. Lu Jiao Jiao. Miss din talaga kita. Ah. Lu Zhao Zhao. Ay, tubig. Gusto ko ng tubig. Nandito. Grabe, lasinggo ka. Si Lee Cheng-hong ang magbabayad ngayong gabi. Kung libre, kukunin natin. Bakit naman? Bakit hindi mo direktang iwan si Lee Cheng-hong? Bakit ko naman siya iwan? Ayaw kong magapu niya ng kaaway. Dati, hindi ka ganito. Anong pinagkaiba? Kapag may galit, bawi ka. Malinaw sa'yo ang pag-ibig at galit. Noon, seryoso ka talaga sa mga bagay na ito. Seryoso? Anong silbi? Seryoso rin ako sa'yo. Sa huli, umalis ka rin. Lu Jiao Jiao. Kung mabibigyan kita ng paliwanag, magsimula ba tayong muli? Ano? Nung araw, bitawan mo. Fu Changran, mula nang ipanganak ako, hindi mo ako inalagaan. Ngayon, anong karapatan mo magpakita para magpasiya ng buhay ko? Dahil lang ako ang tunay mong ama. At ikaw ay bahagi ng pamilyang Fu, ang nag-iisang anak na lalaki. Ibalik mo siya sa akin. Lu Jiao Jiao, siya ba ang girlfriend mo? Ngayon, malapit ka nang maging tagapagmana ng pamilyang Fu. Ganitong walang kwentang. Babae, hindi karapat-dapat maging manugang ko. Sino ba ang kasama ko? Wala kang pakialam. Sige, lumaki ka na. Ano? Kung magsalita ka, pagagamitin ko ang connection ko para ma-expel siya sa school. Sasama ko sa iyo. Huwag mong galawin siya. Pahintulutan mo, akong magsalita. Isama mo siya sa eroplano. Hayaan mo akong magsalita, Fu Chengran. Huwag magpaliwanag ng sobra. Isa kang gago. Iniwan mo ako. Noon, hindi mo man lang sinabihan ako. Hik. Lumayo ka, lumayo! Ahem. Lu Zhao Zhao. Huwag mo akong galawin! Takpam mo? Ang nakakainis! Huwag mo akong galawin. Lu Chao Chao. Lu Chao Chao. Heck! Dati, pa hindi na kita mapigilan. Ikaw! Bakit nandito ka sa kwarto ko? Ate. Ito ang kwarto ko. Uminom ka ng sobra kagabi. Pinilit mong humiga sa kama ko.
Sinubukan mo pa akong harasin. Naku. Hindi ba? Ganun ba ako kauhaw? Sige na nga. Sorry na. Anong gusto mo? Sabihin mo na. Sige. Ihatid mo ako sa trabaho sa bisikleta. Nagbibisikleta. Fujinyan, huwag kang gumalaw. Hindi ako gumalaw. Ikaw sasagot kung mahulog ang bike. Dahil nga masyadong maliit ang bike mo. Kapit ka ng mahigpit. Anong gagawin mo? Ipapalipad kita. Oh, Oh. Ay, hahaha. Ang duwag mo. Nawala ang tapang mo nung nasa abroad ka. ganito ka ba magmaneho? Ang tagal na. Wala ka pa ring nagbago. Gawin mo nang maayos ang trabaho. Umalis ka at magtrabaho. Ma, bakit ka nandito? Kung hindi ako darating, mag-iisa ka habang buhay. Ma, opisina to. Pag-uwi natin pag-usapan. Ay, dito ko sasabihin. Ay nako, ikaw talaga. Malapit ka na mag-30. Hindi ka pa magpapakasal? Wala na sigurong kukuha sa'yo. Mama, Luzaw-zaw kanina sa bahay. Nilagay mo ang USB sa coat ko. Sa susunod, mag-ingat ka. Naku, hindi ba yan si Fujin yan? Tita Yao, matagal na. Sabi mo kanina nasa bahay ka. Ano yon? Kayo-kayong dalawa ngayon, nagtitira na ba kayo? hindi, Mama. Pakinggan mo muna. Ako. Ano pang ipapaliwanag? Siguradong nagkabalikan kayo, tama ba? Matagal na. Mas gusto ko pa rin si Fujin yan. Ang batang to, Fujin yan. Lu Zhao Zhao. Kayo, ano plano ninyo? Kailan kayo magpapakasal? Para may apo na ako. Ay, Fujin yan, Lu Zhao Zhao, kayo dalawa. Kailan ka magpapakasal? Para mabigyan ni nanay ng apo. Nanay, baliw ka ba? Hindi ako karelasyon niya. Bola yan. Hindi ba kayo nakatira na ng magkasama? Ako. Kami naman? Para yan sa trabaho. Ngayon, assistant ako niya. Yung pagsasama sa bahay? Ayos lang. Inayos ng kumpanya. Totoo ba yan? Tita, ako ngayon kasama si Lu Zhao Zhao. Wala namang espesyal. Pero saka pa natin malalaman. Alay, alam ko namang di ka mapagkakatiwalaan. Pero adyos lang. Nakapost na ako ng ad sa dating site mo. Inayos ko na ang profile mo. Magsisimula ang mga blind date mamayang gabi. Lokal sa Maynila. Lokal sa Tatay Maynila. leader sa state Lokal firm. sa leader sa Nanay state doktor. firm. Kilang Nanay nanay doktor. pang bahay. May provident fund ng Walang bahay. pressure Walang sa pressure sa bahay. malinis at maayos na lalaki. Hindi kalbo, maingat at mature. Hindi naninigarilyo. Walang Hindi umiinom. May kaunting sense of humor. Anong balak ng taong to? Hi. Ikaw ba si Ginoong Wang? Hi. Ikaw ba si Ginoong Wang? Ikaw si Miss Lu? Ako nga. Alam ko. Talaga, papakasal ka. Pero ayoko pang ganyan. Pumasok sa libingan ng pag-aasawa. Gusto ko lang mag-enjoy. Anong ginagawa mo? Bakit wala kang kagandahang asal? Tingnan mo nga ang sarili mo, naka-revealing ang suot mo. Bastos ang kilos at salita mo. Hindi ako magpapakasal sa ganyang babae. Makaluma ang pag-iisip. Ganitong lalaki, hindi dapat kunin. Ang init naman. Sunod! May Virgin Complex. Hindi ka ba mag-aalala? Aalagaan mo ba kami? Ako at anak ko? Hindi ka ba kasal? Bakit may bitbit na anak? Teka, huwag kang umalis. Hindi ko inakalaan na ganito kakagwapo. Sige, magpapakasal na tayo ngayon. Multo! Magpapakasal na tayo. Wala kang panlasa.
Grabe. Si Lu Zhao Zhao ang tipo ko. Kung sa tingin mo, kung direktang magpapakasal, ay masyado pang madali. Pwede muna tayong mag-date. Ginong Chen, sa tingin ko, 200,000 na dote hindi sapat, no? Akala ko bakit parang mura ang restaurant? Ikaw pala, Lu Zhao Zhao. Ikaw pala, Lu Zhao Zhao. Malas pala akong umalis nang walang tinitingnan. Ano ba? Nababato ka dahil itiditched ka ng manager niya. Tapos ito ka, naghahanap ng mayaman na manlalakbay. Grabe naman ang kapal ng mukha mo. Araw-araw dala ang mistress mo? Hindi ka natatakot na matawa ng tao? Ikaw talaga. Tama naman ang hinala ko, 'di ba? Sir, hindi pa ninyo alam. Nung una, mababa ang kanyang moralidad. Parang naglilibog sa lahat ng dako. Kaya nga iniwan siya ni Ming bro namin. Huwag kayong mahuhulog sa bitag niya. Kayo pa ang nagsisisi at nagsisibal. Nasa akin pa ang video ng press conference. Gusto ninyong ipalabas ko? Ipalabas. Sige, ilabas na natin. Pero lahat yan, gawa-gawa niya lang. Talaga ba? Sobra. Totoo lahat. At saka ngayon siya sa Chaoyan Group bilang assistant. Kukunin niya iyon dahil sa ibenta ang sarili. Malamang siguro nakita niyang nauubos ang pera niyan. Kaya naghahanap ng isang, may pera ka mag-aasawa ka pa rin? Pare, mag-isip ka naman. Akala ko naman noong una. Bakit mo hiningi ang daming dote? Ay hindi naman. Huwag mong pakinggan ang mga chismis nila. Wala talaga ako. Nanggahas ka pa manloko sa pera ko. Layuan mo ako. Makikipag-asawa ka sa kanya? Hindi ka karapat-dapat. Gusto mo pa rin ng ganitong babae? Oo. Gustong-gusto ko siya dahil ganito siya. Mapagkunwari at materialista. Isang babaeng mahilig sa pera. May problema ba? Si Raulo. Hindi naman. Ako na raw ang mapagkunwari, mapagpahalaga sa pera. Mula sa mesa, kumuha ka lang ng bulaklak na yero. Ang cheap naman nun. Ayaw mo ibigay sa akin? Hindi ibibigay. Lu Zhao Zhao. Hindi ko talaga maintindihan. Ako, isang billionaire na boss. Ayaw mo? Bakit pipiliin mo pa ang isang simpleng manager? Sasabihin ko sa'yo. Sulit ba? Balib ka ba? O nagkakaroon ka na ng pagkabulag sa isip? Ikaw ang ulang ng haliwa. At sa Kafu, Jinyan hindi ba siya mas magaling sa'yo? 188 centimeters ang kaas niya. Mas mataas siya ng kalahating ulo kaysa sa'yo. 6 na beses ang abs niya kaysa sa'yo. Gwapo at may klase. Madali lang isipin. Alam mo na kung sino pipiliin mong asawa? Walang silbi yan. Pretty boy lang siya. May bahay ba siya? May kotse ba siya? May milyon ba siyang ipon? Sasabi ko sa'yo ng totoo, kahit mag-ipon siya buong buhay niya, hindi sapat kahit pambili ng isang kotse. Sinasabi mong wala akong pera? Ang buong halagang ginastos ngayon, magkano ang total? Yun. Mga 800,000 plus. Ano po ito? Ako ang magbabayad ng lahat. Naku, huwag na. Magkano? Mga 800,000 ba? Kailangan mong mag-sign ng kontrata na ibinebenta ang sarili sa kumpanya. Munti lang yan. Nag-a-acting na CEO, parang sa drama. Ikaw ang magbabayad ng lahat? Kung may 1,000 lang sa card mo, okay na yan. Bayad matagumpay. Ano? Paano to? Hindi pwede. Ang generous ni Fujinyan. Tunay nga, ganyan siya sa kwento. Kasi maliit lang yan, Mr. Fu. May bahay ka, may kotse ka. Ano ang silbi ng milyon sa bangko? Nakabili ka ba ng bulaklak para kay Lu Zhao Zhao? Dinala mo siya sa date minsan ba? Yung miyong ipon mo, nagastos mo ba man lang sa kanya? Tsaka yung lalaki niyan, dating boyfriend niya ba? Walang kaso kung hinabol siya. Tingin ko kuripot to, sobra. At may mukha pang magyabang dito. Kung ako yung babae, Siya rin ang pipiliin ko. Mingge. Ang dahilan kung bakit hindi niya dinala sa ganitong klase na restaurant, di ba malinaw na? Siya si Lu Zhao Zhao. Mukhang mahirap pa. Hindi bagay pumunta rito. Sa tingin ko, ang restaurant na to, dahil may mga ganyang tao, nagiging medyo laspag ang imahe nila. Huwag kang mag-ingay kung hindi mo kaya. Ang Mingge natin, VIP pa. Magtrabaho ka ng 1 buwan. Baka kaya mo lang i-order ang pipino na ulam lang. ay mali ang pagkakasabi ninyong dalawa. Una, ang aming restoran, hindi namin itinatakda ang presyo na sobrang taas na ganyan. Pangalawa,
Kayo dalawa ay naka-blacklist na. Umalis na kayo ngayon. Buksan mong mabuti ang mata mo. VIP ako ng tindahan ninyo. Kung paalisin ninyo kami, maniniwala ka ba? Ipapaputol ka agad ng boss ninyo. Ang tindahan na ito ay nasa ilalim ng Chaoyan Group. Kamakailan lang, ang aming presidente mismo ang nag-utos. Huwag tanggapin ang mga mula Haifeng Group. Lahat, kaya umalis na kayo. Security, dalhin sila. Bitawan mo. Ahalis ako ng sarili ko. Bye! Lu Jiao Jiao. Hintay ka. Bitawan mo ako. Fujinyan. Kanina siya, tinawag kanyang Fuzong. Ito. Eiko. Ako. Lu Chao Chao. May tinatago ako sa'yo. Gustong ipaliwanag ko sa'yo. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Matagal ko nang alam yan. Ikaw? Ibigay mo na. Anong ibibigay mo? Record ng gastos sa credit card ni Fujinyan. Kakatapos lang gamitin. Kakatapos lang na binil ang credit card, di ba? Ibigay mo. Tingnan ko kung magkano ang utang. Babayaran natin ng magkasama. Hindi. Sariling gastos ko to. Alam ko naman ang sarili kong pera. Wala kang alam. Nung kolehiyo, sinayang mo ang kalahating buwan kong allowance. Regalo mo pa ngayon para sa akin. Ngayon, mas malaki pa ang galaw mo. Ipakita mo. Nasaan ang credit card? Nasaan ang card? Kung talagang gusto mong tumulong, magbalikan ka na sa akin. Sira ba utak mo? Ayusin kita. Lahat to diskarte. Diskarteng ga. Tinutulak ba ng nanay mo na magpakasal ka? Tinutulak din ako ng nanay ko. Kaya, dapat nating magkasanib, puwersa. Ayos din yung idea. At kilala na tayo ng husto. Hindi mo ba? Magsasamantala ka ba? Sige, ganyan. Pwede ba? Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako ganyan. Hindi ako kukuha ng kung ano lang. Fujinyan! Fujinyan! Ay nako, sabi ko na kay Fujin yan. Bagay ba siya? Ikaw, pasaway na yan. Nagpapakahinhin pa siya ha? Tita, Nanay! Ngayon baka hindi mo na, i-push mo na akong magpakasal, di ba? Hindi. Siyempre hindi. Pero, Lu Sao, sa 3 taon na to, kasama mo pa ba si Xiaoming? Naglaho ang mahigit 10,000. Anong gagawin sa perang yan? Nanay, ayos ka to. Sige, ako muna. mahigit 10,000. Lu, Chao Chao. Munti lang ang pera mo. Paano mo maibibigay kay Xiaoming ng sobra-sobrang ginastos? Nung panahong yon, kumpanya niya nagsisimula pa. Kulang siya sa pera. At saka, noon, mahirap ka rin noon. Ako, isang estudyante lang. Hindi rin kita matulungan noon. Ngayon, iba na ang sitwasyon. Nagtatrabaho na ako. Hindi ko napapayagan na maghirap ang mga kasama ko. Kapag naghirap, baka umalis pa sila. Hindi pwede. Bumalik na ako ngayon. Kailangan bumalik ang pera. At hindi dapat kulang kahit sentimo. Aayusin ko na agad ang plano. Hindi mo naman, papapaloyin mo ba siya? Ano iniisip mo? Mamalihitimong mamamayan sila. Siyempre, hahayaan natin siyang voluntaryong isauli ang pera. Ikaw ngayon, may gusto ka bang itapon o iwaksi? Xiaoming, sabihin mo. Ngayon, si Fujin yan mismo ang dumating para ibigay sa atin ang imbitasyon sa auction. Baka may intensyon siyang mag-ayos? Si Lu Jiao Jiao. Parang baby siya. Kumpara sa akin na isang milyonaryong may halaga. Sasabihin ko sa'yo, ito na ang huling pagkakataon mula sa Chaoyan Group. Ang huling chance natin ito. Kailangan natin itong hawakan mabuti. Bakit pa saan ka man nandiyan kayo? Sa ganitong event pa kayo lalabas. Siguro gumastos kayo ng malaki Naku, hindi ba? Umabot ng ilang libo yata. Xiaoming Ang, Royal La Quintas na to ngayong gabi. Hindi ako magpapahangin. Sa kakayahan mong yan, mas, mabuti pang tumingin ka ng iba. Royal na kwintas pa? Meng. Ang kwintas na to, huwag minyong hayaang mapunta sa kanila. Bili kayo ng isa para isuot ko, okay ba? Pag-usapan na lang mamaya. Unahin muna namin hanapin si Fujin yan.
Fujinyan, yung nangyari noong nakaraan, kasalanan ko po yon. Humihingi po ako ng tawad. Hoy, anong gusto ninyong bilhin na yon? Sabihin nyo lang, kukunin namin para sa inyo. Yung iba okay lang naman. Pero itong kwintas na to, Talagang maganda. may mata ang Fujinyan. Sinusuot daw ito noon ng prinsesa na nakaraang siglo. Isang kwintas na sinusuot ng royal princess noon. Sabi nila, nakaset daw yon. Pinakamalaking purple diamond sa mundo. Siyempre, kakaiba naman. Kung gusto ni Fujinyan, bibilhin ko na. Iibigay ko sa inyo. Ito ring na parang pagpapakita ng sinseridad ko. Ngayon, nagtitipon tayong lahat. Siguro, para sa itong kwintas. Hindi na tayo mapapalito. Tingnan na natin ang aktwal na piraso. Hindi ba ito isang murang yiwu na kalakal ba yan? Anong royal na alahas? Hindi ba ito isang murang yiwu na kalakal ba yan? Anong royal na alahas? Mukhang kasama ni Xiaoming ang babaeng ito. Hindi siya marunong sa alahas. At hindi rin marunong tumahimik. Dahil sinabi ni Fujinyan, ito ay royal na alahas, kaya siguradong ganon. Hindi naman nagsasalita, kaya manahimik ka. Ang kintas na ito ay nakuha ng aming institusyon sa isang di inaasahang pagkakataon. Kaya ang starting bid. 50,000. Magbid na kayo. Start lang sa 50,000 lang. Mukhang hindi malaki ang gagastusin. Makukuha mo na si Fujinyan. 100,000. 110,000. Blue Jiao Jiao. Talagang sumasalungat ka sa amin. Talaga? Miss Fong, anong ibig mong sabihin? Auction. Dapat patas. Panalo ang pinakamataas na bid. Kung hindi ka kontento, mataas ka ng bid. Ikaw. 150,000. 400,000. 400,000 para sa isang royal na alahas. Talagang mura na yan. Pasensya na, Fujinyan. Gustong-gusto ng girlfriend ko tong kwintas. Kaya ngayon, kailangan kong agawin ito. Ay, Hindi ba? Kapital ng Haifeng Group, mas mababa pa ba sa isang manager ko? 1 million. Lu Jiao Jiao Nang. Nagiwalay ka sa akin. Kaunti lang ang pera mo noon. Ikaw, isang simpleng manager. Hindi ako naniniwala sa'yo na kaya mong maglabas ng 1 million agad. 1 milyon, isang auksyon. Walang ibang bidder. Congrats, Xiaoming! Sa halagang 1 milyon matagumpay na nabid ang kwintas ni Huang. Anong ginagawa mo? Ginastos ko ito ng 1 milyon para kay Fujinyan. Kung mababasad mo, kaya mong magbayad? Bakit hindi ko kaya? Lolo Huang binili na ng marami para sa apo niya. Kung gusto mo naman, ibibigay ko sa'yo lahat. Ay, bakit hindi ko nga kaya? Lolo Huang binili na ng marami para sa apo niya. Kung gusto mo naman, ibibigay ko sa'yo lahat. ay. Sige na, sige na. Umalis na kayo. Mag-impake na may susunod kaming shoot. Anong nangyayari? Ay, Huwag kayong umaalis. Boss, huwag kalimutan ang final na bayad, ha? Sige. Okay, dadalhin na yung gabi. salamat sa inyo. Salamat sa lahat. Ingat-ingat. Salamat. 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 Hoy, niloko mo ako. Sinong nanloko sa'yo? Niloko ako nila ng 10,000 piso. Sabi nila para daw sa relief company. Nawala lahat ng ari-arian ko. Wala na. Bakit hindi ninyo sabihin na nilaro ninyo ako? Lu Jiao Jiao. Kunin mo yung basura. Panilin lang yan. Kinukuha ang pera. Maniwala ka? Ipapakulong kita. Sinong nagsabing panilin lang yan? Ang auction na yon ay legal. Sabi ko na to kanina pa. Ang kwintas na ito ay kwintas ng pamilyang Huang. Pinipilit ninyong sabihing kwintas ng royal family. Anong magagawa ko? Naku, tanga talaga kayo. Huwag kayong maanggas. Ang boss ninyo, nasa tabi pa si Fujinyan. Hindi ba ninyo pinapansin ang boss ninyo? Seryoso ba kayo? Assistant Lu, umalis ka na. Mag-transfer ka sa bangko. Ang parang hirap na nabawi. Ilagay na sa sariling bulsa.
Mas kampante, di ba? Salamat kay Fujinyan sa malaking tulong. Aalis na ako. Mula ngayon, ilalaan ko ang lahat para sa'yo. Tara, umalis ka na. Bahala ako dito. Hoy! Huwag kang umalis. Ay, Mr. Xiaoming. Ngayon, ang nakatayo sa harap ninyo, ang tunay na Presidente. Fujinyan. sa harap ninyo ang taong ito. Ang tunay na presidente ng Chaoyang Group. Fujinyan. Hindi ka ba dating simpleng empleyado lang? Kailan ka naging Fujinyan? Gustong-gusto ni Lu Zaozao. Kaya sinamahan ko siya. Kahit na ikaw ang presidente ng Chaoyang Group, pero hindi mo pwedeng maglabas ng mga murang paninda para manloko. Totoo ang brilyante rito. Natakot lang ako na mag-aalala si Lu Zaozao. Kaya nilagay ko ito sa kahong mukhang mura. Sa labas ng kahon. Iba ako sa'yo at sa mga katulad mo. Hindi ako nanglilinlang. Kung sa'yo nga. Oh, Onga. Kung totoo ang kuwintas na ito, lagpas sa 1 milyon ang halaga nito. Hindi ka ba lugi? Ano ngayon? Sinabi ko na. Gusto ko lang na masaya si Lu Zaozao. Huwag kayong masyadong magdiwang. Sa 2 taon sa Haifeng, katiwalian at suhol. At paglustay ng pondo ng kumpanya. Marami na kayong nagawa, di ba? Paano mo nalaman yan? Paalala lang. Ngayon, ang mga reporter, inaayos na ang mga artikulo nila. Good luck sa inyo. Lu Jiao, nakita mo ba ang balita? Anong nangyari? Malapit nang malugi ang Haifeng Group. Di ba normal lang yan? Simula nang sinabi ng ating presidente na hindi na makikipagtulungan si Ran sa Haifeng, maraming kumpanya ang tumigil sa pakikipagtulungan sa kanila. Pagkatapos, lumabas pa na nag-cut sila ng kalidad. At sinabi pa, ninakaw ng presidente ang pondo. Ngayon, lahat galit na sa kanila. Naku, karma talaga. Lu Jiao. Pakiusap. Patawarin mo ako, please. Alam ko, nagkamali ako. Lu Jiao. Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Lu Jiao. Lu Chao. Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Lu Jiao. Dati kasalanan ko yan. Hindi ako marangal. Kasalanan ko talaga. Pakiusap. Lumuhod ka kay Fujinyan. Huwag ninyong sa atin ang Haifeng Group. Huwag ninyong ubusin sila. Haifeng Group naabot ang ganito? Hindi ba't dahil sa inyo ito? Lu Jiao. Magkano ang gusto mong separation fee? Sasabihin ko, aasahan mo. Ano man ang gusto mo, ibibigay ko. Pakiusap. Patawarin mo ako. Pakiusap. Pakiusap na naman. Fujinyan. Tanggalin mo yung basura. Huwag mo na akong payagang makita siya. Opo. Fujinyan. Haifeng Group. Buhay kong pinaghirapan. Huwag ninyong hayaang masira. Haifeng Group. Ayos, may boss vibes ka pala. Madali lang yan. Linisin ang basura. Sabi mo nga, paano posibleng sa isang gabi lang magka-bankrupt? Siguro nakagalit kayo ng taong di dapat. Parang sinasabi mo, parang kayo ang may gawa. Oo, ako nga ang may gawa. Ikaw ang pinaka-astig. Siya ang presidente ng Chaoyang Group. Sinira ang credit card. 80,000? Ang sobrang mayaman na boss. Ikaw. Tahimik muna lahat. Ipakikilala ko ang bagong katrabaho, si Ji Yue. Sa kumpanya natin ang bagong itinalagang supervisor. Palakpakan niyo siya. Kakapasok pa lang, hindi pa pamilyar. Pakialagaan niya siya ha. Naku, ang ganda naman. Ang classy pa. Wala bang tinitingnan? Sino ba siya? Miss G. Galing siya sa abroad. Famous na stage actress daw sa ibang bansa. Kaya pala may aura. Bakit siya nandito? Bakit ang Miss G nagiging supervisor? Narinig ko pa dati na habang nasa abroad siya, sinunod niya si Fujinyan. Bigla siyang dineploy sa kumpanya. Baka para lang sa Fujinyan siya dumating. Si Fujinyan pala ang type niya. Matagal na siyang nagka-interest na babae. Ayan pala, ang klase ng tao siya. Ikaw ba si Lu Jiao? Noon habang nasa abroad ako, narinig ko na ang pangalan mo. Pwede mo ba akong ipasyal sa office? Ako na. Bakit nandito ka? Fujinyan, nakalimot ka na ba? Matagal na yon. Si Tito Fu, ang nagtakda ng aming kasunduan. Bumalik ako ngayon para pakasalan ka. Kilala ba kayo?
Nang nagtatrabaho ako sa abroad, Nakita ko na siya. Ms. Lu Zhaozhao, pwede mo na ba akong dalhin para mag-tour sa kumpanya? Syempre, halika. Ito ang meeting room namin. Ito naman ang opisina ng presidente. Siya sa atin mo na lang. Alam mo, bago ako bumalik, narinig ko na, ini-reveal mo ang suhol ng Haifang Group. Ikaw yon, di ba? Ay, hindi naman. At kung wala si Manager Fu, hindi ko rin magagawa yon. Yung babaeng to anong ipinagmamalaki niya? Ang lapit mo kay Manager Fu. Kayo ba magkasintahan? Yung nagpapanggap na mag-couple, mas mabuti wag pag-usapan dito sa opisina. Hindi naman ganon. Matagal na kaming makakilala. Malapit lang kami. Yan lang. Grabe, inggit ako sa'yo. Hindi kasi ako gaya mo. Naka-Cold War pa kami ng boyfriend ko. Kaya kailangan ko pa siyang hanapin dito. Hindi man naman siguro tinutukoy yung Fu. Fu? Anong Fu? Assistant Lu, bumalik ka na sa trabaho. Kaya nilinyue yan mag-isa. Teka lang. Marami pa akong hindi pamilyar sa kumpanya. Hindi ako sasamahan ni Lu Zhaozhao. Baka si Fu Jinyan ang sasama sa akin? Anong ginagawa nyo? Linyue, paliw ka ba? Anong meron? Nung nasa ibang bansa tayo, hindi ba madalas tayong bumati ng ganito? Ano? Dati ganito ba ang bate? Baka mauna pa akong umiwas sa'yo. Tapos babatiin pa kita? Hindi ba sinabi ko na ilang beses lang tayo nagkita? Bakit ang bate? Halikan pa sa pising eh. Ako. Siya ang sinasabi ko sa'yo. Boyfriend ko. Anong nangyari? Nagtatampo ka ba sa akin? Pagkatapos mong umalis ng bansa, nasa relasyon ka na kay Lu Zhaozhao. Pero kami ni siya, hindi pa kami naghiwalay. Parang nandaraya ka, hindi ba? Ikaw! So si Fu Jinyan pala, nung nasa abroad, ang naging playboy. Lu Zhaozhao, huwag mong paniwalaan siya. Wala akong kinalaman sa kanya. Kung may girlfriend ka na, bakit mo pa ako tinatrato na parang contract girlfriend? Lu Zhaozhao. Fu Jinyan. Bitawan mo. Mukhang hindi pa alam ng dalaga ang pagkakakilanlan mo, di ba? Gusto mo bang tulungan kita? Fu Jinyan, nandito ka na. Anong ginagawa mo rito? Magpapakasal ka na kay Yuya, di ba? Siyempre, darating ako. Sinabi ko na kasi, hindi ako pwede kay Linyue. Alis ka nga. Ganyan ka ba karamihan? Trato mo ba ganyan kay Yuya? Dumating pa ang tatay ni Fu Jinyan. Sabi pa niya, imimitahan ka kumain. Sabi niya, Talaga, inimbitahan ka sasamahan ka niya kumain. Fu Jinyan, espesyal akong umuwi galing abroad. Dahil pakakasalan kita, hindi mo ba nakikita? Gano ako kamahal sa'yo? Perfect ang match natin. Opo. Ang pamilya Lin, dakila at mayaman. Si Jiyu, top star talaga. Saan siya hindi mas better kaysa sa batang yan? Hindi ko alintan na kung anong pinainom sa tatay ko. Na yon, sasabihin ko sa'yo, wala akong gusto sa'yo. Umalis ka ngayon din. Pero may kasunduan na tayong ikakasal. Pinangako naman yon ni Uncle Fu. Pag umabot ako ng 25, ikakasal mo ako. Nakalimutan mo na ba? Hindi ba't na yon, nilaloko mo ba ang nararamdaman ko? Nag-arte ka na. Parang nawala ng bait mo sa pag-arte. Kung hindi mo na kayang pagkilain ang script at ang totoong buhay, magpagamot ka na sa ospital ng isip. Sasagutin ko ang gastusin ng gamot mo. Fu Jinyan, alam kong gusto mo si Lu Zhaozhao. Pero huwag mong kalimutan, isa siyang mahirap. Walang pera o koneksyon. Ikaw ang CEO ng pamilya Fu. Paano mo siya mapapanasawa? Siyang klaseng babae. Hindi mo talaga kilala si Lu Zhaozhao. Hindi ko kailangan siya kilalanin. Ngunit huwag mong kalimutan. 3 taon na ang nakalipas. Paano mo ako pinauwi noon? Kahit na yon, hindi na ako nakikialam sa grupong ito. Pero hindi ibig sabihin na hindi ko siya maapektuhan. Fu Jinyan, pagbalik ko ngayon, ayokong sakta ng sinuman. Pero may mga bagay na mas mabuting linawin agad. Ang kapalaran ni Lu Zhaozhao ngayon, nasa kamay mo yan. Itatanong ko ulit, huli na. Gusto mo pa ba siya? Hindi ko siya gusto. Hindi ko siya gusto. Ayos. Fu Jinyan, magagutom ka lang. Ayan, tama yan. Mahal ko siya. At sa buong buhay ko, di ako magpapakasal kung hindi siya. Ikaw, suwail na anak. At saka, kahit na.
Magkapareho ang katayuan ni Linyue at niya, pipiliin ko pa rin si Lu Cao. Ang tigas ng ulo mo! Wala yan, Uncle. Sa tingin ko, si Fu Jinyan ay pansamantalang nabulag ang mga mata niya dahil kay Lu Zhaozhao. Naniniwala ako. Bigyan mo lang ako ng kaunting oras. Tiyak kong gagawin kong maibabalik ang pag-ibig niya sa akin. Fu Jinyan. Ito ang number ko sa China. I-add mo ako, ha? Uncle Fu, tara na. Pag-isipan mo ng mabuti, ha? Lu Cao. Lu Cao, nandun ka ba? Pumasok ka pa, pero hindi nagbukas ng ilaw. Basang-basa pa ang sahig. Ikaw ang magmamop na yung gabi. Lu Zhaozhao, anong ginagawa mo? Ate ngayon, gabi ba? Hindi mo ba ako papakainin? Ano naman ang kakainin? Hindi ka ba kakain kasama ang mayamang miss? Kakakain lang ba niya? Hindi yata sa restaurant ka. Nakita mo kaming kumain ni Linyue, di ba? Kalmado ka muna. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Wala nang paliwanag. Assistant lang naman ako ni Manager Lu. Assistant lang ako. Tapos na yon. Wala akong pakialam doon. Tumakbo ka na at pakasalan siya bilang kasamang lalaki. Mong nalaglag? Hayaan mo muna ako magtrabaho. Tumayo ka? Hayaan mo ako magtrabaho. Wala naman talagang nangyari sa amin ni Linyue. Nakita ko nga nung hinalikan ka niya. Hindi ba natuwa ka nun? Hindi naman. Oo nga. Kailan ka naging duwag? O sinaksyon ka na ba ni Miss G? May hawak ba siya sa'yo? Si Fujin yan ang nagsabi. Ano hawak niya sa'yo, ha? Baliin mo na. Sige na, sasabihin ko na. Pero wag mo akong pagtawanan na. Hindi siguro dahil nung nagpunta ka sa abroad, naglakad ka naked sa publiko at nahuli siya? Anong klase ng sinasabi mo? Gago ka ba? Ano yun? Sa totoo lang, si Linyue. Matagal na niyang gustong tustusan ako. Kept boy siya. Ano? Ibig mong sabihin, pinapatustos ka niya? Linawin mo. Doon nga sa abroad pa ako. Sinabi niya noon na gusto niyang magpatustos sa akin. Sabi ko sa'yo, ang dami niyang pera. Pinilit niya akong lagyan ng pera. Pero sino ba ako? Paano ko tatanggap? Diretso Continent Guyane. Pero kahit benon, hinahabol pa rin niya ako. Talagang kukunin niya ako. Araw-araw, umiwas ako sa kanya. Pero kahit ganoon, parang nabaliw siya. Gustong ipasok sa akin ang pera. Magpatustos. Kay salat ng kapital. Magpatustos. Subukan mong magsayang ng papel ulit. Gayon ang nangyari. Hindi ko inakala na babalik ako sa bansa. Hinahabol pa rin niya ako. Kaya, ibig mong sabihin yung ibinigay niya sa'yo. Yuan ba yun? Hindi. Dolyar yan. Bakit hindi mo tinanggap? Regalo yon, voluntaryo. Kung nakuha mo kahit kalahati, magiging mayaman na tayo. Lu Cao nakit ka sa pera, diba? Ang pagiging inosente ko? Hindi ka nang tanong kahit isang salita. Walang tanong. Pinakita mo na ang inosensya mo. Ano pang inosensya yan? Hindi yon. Bakit siya palaging dumikit sa'yo? Hindi naman malaking problema. Diretsong mag-away. Magpapahirap pa sila sa'yo. Anong gagawin natin? Hindi mo ako niloko, di ba? 3 taon na, pinabagsak mo ako. Pinahirapan mo ako ng sobra. Kung gagawin mo pa ulit yan, babaliin ko ang pangatlong paa mo. Wala. Talagang wala. Panandalian lang yan. Fujin yan. Paano ka napunta rito? Pinahirapan mo akong maghanap. Financial report. Hindi ko maintindihan ito. Pwede mo bang ipaliwanag? Ganito kasimpleng financial report, hindi mo maintindihan. Naging supervisor ka pa? Anong gusto mong sabihin? Supervisor Lynn Baca, ang ibig niyang sabihin, hindi ka gaanong magaling sa finance. Ikaw? Ipaliwanag mo agad sa kanya. Ako... Sumunod ka muna sa kanya. Kailangan nating panatilihin ang trabaho.
Baka may ipang small shoes sa atin. Maghihintay kami hanggang may makita kaming butas niya. Tapos, isusumite namin kay Fujinyan. Hindi ako naniniwala na hindi niya kayang ayusin to. Sige, sige. Umalis na. Sige nangga. Lu Zhaozhao, lahat sa opisina tumataya. Na magkakaroon ka ng relasyon kay Fujinyan. Paano mo siya naipasa? Pinasa mo pa kay Lin Yue? Wala ka bang lagnat ba? Hindi mo naiintindihan. Parang sinabing ipinagkatiwala ng tadhana sa kanya. Kailangan mo ng pagtiyagaan at pagpaguran. Tara. Nu Jiao Jiao, matiis mo yan? Hindi ba siya green tea? Kayang-kaya ng lahat yan. Fujinyan, saan ka napunta? Hinahanap na kita kanina. Manager Lin, nandito ka rin pala. Imasa ka naman ng balikat ko. Pagod na ako. Ano naman balak mong gawin ngayon? Huwag kang makialam. Tumulong ka lang. Manager Lin, siya. Lu Zhaozhao, kakapasok ko pa lang sa company. Hindi pa ako sanay sa mga gawain. Baka kailanganin ko palaging tulong ni Fujinyan. Bakit hindi ka sumama sa ibang kasama? Kumain kayo ng sabay-sabay. Ayan, kaya naman. May hinahanap ka ba sa kanya? Manager Lin, hindi mo pa alam? Kami niya, childhood sweethearts kami. Ang close namin, sobrang close. Araw-araw sabay kaming kumakain. Tama. Jinyan. Hindi siya kakain kung hindi mo siya pakainin. Halika, Jinyan. Masarap, di ba? Masarap. Manager G, bakit tayo nagbubusuan pa? Oh, gusto mo ring pakainin kita? Halika. Hindi na. Busog na ako. Sa trabaho, hindi ako ang nagde-decide. Hindi ko naman kayang ayusin yung maliit na bagay na yan. Ang babaeng ito, Lu Zhaozhao, maglakas loob siyang makipagsabwatan kay Fujinyan laban sa akin. Naglalaro siya ng madilim sa akin, ano? Hintayin mo, ha? Jinyan. Matagal na rin tayong di nagkita. Gawin natin to. Ako na mag-invite. Ini-invite kita, uminom mamaya. Lin Yue, hindi ako nagpapaskwela. Wala akong oras sa kalokohan mo. Wala, di bale. Dadalawin na lang kita. Si Lu Zhaozhao naman, sakto, kukwentuhan ko siya. Noong araw, bigla kang umalis ng bansa. Pero ang totoo, para yon sa usaping pagpapakasal namin. Yue. Mas importante ang trabaho. Kailangan mong tanggapin siya. Naku, muntik kong makalimutan to. Sige, papayag ako. Pero, wag mo nang istorbohin si Lu Zhaozhao. Yung supplier ni Miss G. Kailangan mong makipag-ugnayan doon. Maghihintay kita mamaya. Maghihintay kita mamaya. Kaya mo. Fujinyan, nandito ka na. Umupo ka. Dumating ako ngayon para linawin natin. Kung pera man ang kailangan mo o proyekto ng kumpanya, pwede kong pagbigyan yan. May isang kondisyon lang. Iwan mo kami ni Lu Zhaozhao. Pero, huwag mong gawing panakot ang kasal. Sinasabing desisyon iyon ng mga magulang. Hindi ko tatanggapin yon. Huwag mong gamitin ang walang legal na bisa na bagay para takutin ako. Wala yan. Wala yan. Fujinyan, dahil ganun na ang usapan, samahan mo ako, inom tayo. Okay lang, di ba? Fujinyan, sa totoo lang, nung unang beses kitang nakita, na in love na agad ako sa'yo. Hindi ko inakala na ilang taon na ang lumipas, pero hindi pa rin kita napapamahalin. Sobra na yung mga salita mo. Buti pa artista ka, hindi manunulat. Kung hindi, wala ka ding trabaho. IX-12-2.
Lu Zhao, saan ka pupunta? Ayaw ko na ng overtime pay. Hindi na kailangan. Lalabas akong iligtas ang inosenteng lalaki. Worry ka na, Fujinyan. Hindi kita hahayaan na mawala ang iyong puri ng wala dahilan. Kahit mawala, hintayin mo hanggang kumita ako. Ang init naman. Fujinyan, bakit ka pawisan? Tulong, papahiran kita. Fujinyan, bakit ka pawisan? Hayaan mo, papahiran kita. Kung mainit, hubarin mo na yan. Tutulungan kita. Kung nadroga ka na naman, ano pang pinoproblema mo? Ngayong gabi, sumama ka na sa akin. Tapos na yan, wala nang balik. Bakit hindi pa dumarating si Lu Zhao Zhao? Di ba sabi niya, naka-standby siya? Inaakala kong lalabas siya para iligtas ako. Tigilan niya yan. Ikaw? Bakit nandito ka? Hindi ka ba nag-overtime? Nag-iisa ka lang ba nag-overtime? Mas masarap kung dalawa nag-overtime, di ba? Sandali lang. Ang gabi na ito ay date namin ni Jinyan. Saan mo nakuha ang karapatang kunin siya? Oo, maganda naman si Fujinyan. Wala na siyang ibang magandang katangian. Ikaw. Siguro, ang katawan lang ang mabuti niya. Marami namang may magandang mukha at katawan. Sobra pa. Bakit ka nakabitin dito sa baluktot na puno? Miss G. Ako ang magbabayad na yung gabi. Ano ito? Lu Zhao Zhao, huwag kang aalis. Halika, sasamahan ka namin. Lu Zhao Zhao, papatayin kita. Ano to? Bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Fujinyan, ang bigat mo naman. Tumayo ka ngayon. Hindi. Lumayo ka. Kaninang sinabi mo ba, sinabi mong wala akong magandang katangian? Hindi ba para lang kay Lenyue? 20 taon tayong magkasama. Kahit isang magandang katangian ko, hindi mo masabi. Sige, bitawan mo na ako ngayon. Sabihin ko pa isa. Kumusta? Kahit sabihin ko pa ng marami, hindi mo pa rin ako magugustuhan. Sabihin mo. Anong sinasabi mo? Sabi ko, sasabihin ko pa ng marami. Hindi mo rin ako mamahalin. Hindi ka na rin mabalik sa akin. Kaya gusto mo pa rin ba sa akin? Kung ganon, bakit nung 3 taon, umalis ka nang walang paalam? Hindi pwede, lumayo ka. Sasabihin ko sa'yo, kailangan laruhin ito ngayon. Pakawalan mo ako. Hindi na kita papayagang tumakas ulit. Fujinyan, salbahe ka! Pakawalan mo ako! Buti na lang, may alam pa akong paraan laban sa mga pervert. Pagod na ako. Ha! Balief ka ba? Ginawa ko to para kung sakali, magiging halimaw uli ang roommate. Kailangan lagi akong handa lumaban. Una, tayo ay magkasintahan. Ito ay contract dating. At para harapin ang mga magulang ng 2 pamilya, epektibo lang pag kailangan natin. At ikaw, Miss Lu Zhao Zhao, gusto kong gawing permanent ang contract ngayon. Pwede ba? Hindi yata tama. Halos? Napaloko mo ako. Ipaliwanag mo muna. Yung pag-alis mo 3 taon na ang nakalipas. Anong nangyari? Pag-iisipan ko pa kung papayagan ko. Mula pagkabata, hindi mo ako inalagaan. Ngayon, anong karapatan mo? Dumating ka at magpapasya sa buhay ko. Dahil ako ang tunay mong ama at ikaw ay ang tanging anak na lalaki ng pamilya Fu. Sino ang makakasama ko? Wala kang pakialam. 3 taon ang nakalipas. Mamatay na ang katay ko.
Tito Fu. Tito Fu. Ang nanay ko, nang bagong buntis siya sa akin, iniwan niya kami. Ang nanay ko, ayaw niyang pag-usapan siya. 3 taon na, halos mamatay siya. Sabi niya, kailangan niya akong makita. Kaya nagmadali ako. Umalis ako sa ibang bansa. Noong panahong iyon, nasira ang cellphone ko. Hindi kita makontak. Pagbalik ko, Binlock mo na kami. Oh, ganyan talaga ako. Pasensya na. Nagkamali ako sa pag-akala sa'yo. Ang sagot na to, medyo kontento ako. Kaya kailangan kong mag-inspeksyon muna. Pag-iisipan ko kung i-regularize. pagdating noon, sabihin natin ang totoo sa kanya. Naku! Tita. Tita, kakatapos ko lang umuwi. Dumating ako espesyal para makita kayo. Miss G! Nung ilang taon niyang nasa abroad, dahil sa'yo, sa pag-aalaga kay Fujinyan, gusto ko sanang magpasalamat. Pasasalamatan kita. Salamat. Alam mo pa pala, ang dami ng inialay ni Lin Yue. Yung mahal mong anak naman. Grabe, ingrato talaga siya. Fujinyan. Kakauwi mo lang ba? Hindi pa kayo nakikita ni Fujinyan, di ba? Sakto. Nagbalikan na sina Fujinyan at Lu Jiaojiao. Mamaya. Pagsasamayin ko sila, iimbitahan kita sa isang dinner. Nagbalikan. Ako ba ang pumayag? Tita. Narinig kong si Lu Jiaojiao. Karaniwang pamilya lang siya. Kung magsasama sila ni Fujinyan, hindi bagay, di ba? Si Zhao Zhao, hindi talaga sila mayaman. Pero itong bata, mabait talaga. May mga tao talaga. Kahit mayaman pa sila, hindi pa rin okay ang ugali nila. Tama ba? Mamatay ka, matandang bruha. Ayaw tumanggap ng alak. Tinutulak pa sa akin. Kung ayaw mo napigilan na kami ni Fujinyan ay magkasama, wala na akong babalakin. Tita, narinig ko, medyo hindi po kayo maganda ang pakiramdam. Lagi kayong umuubo. Kaya nagdala ako ng gamot. Subukan niyo po. Hello. Inumin niyo ito, bibilis ang galing niyo. Si Miss G, ang bait mo naman. At tama, sabi ni Fujinyan, babalik siya para kumain. Baka mananatili ka na at kakain tayo kasama. Sige po, tita. Pumalik na si Fujinyan. Fujinyan, andyan ka na. Hi! Lu Jiaojiao. Bakit nandito ka rin? Jiao Jiao, andito ka. Halika, pumasok ka. Tita Fu? Tito Fu. Sino pang tito mo? Nakuha mo ba ang permiso ko? Iuwi niya ang ganitong tao. Ito ang bahay ko. Sino ang gusto ko, dadalhin ko. Kung ayaw mo, lumabas ka. Tito, tita. Inihanda ko si Fujinyan, ang paboritong longjing niya. Halika, dadalhin ko kayo para tumikim. Halika! Halika! Jiwe. Nagsusunod-sunod na ang pagpupuri. Pinupuri na pati ang mga magulang mo. Sinasabi nila sa akin na mabaliw siya. Naligaw. Mayamang dalaga. Huwag kayong mag-alala. Ngayon, pipilitin kong susuko siya. Ang ideya na ipapakupad ka niya. Kaya pala. Ikaw, Fujinyan at Lu Jiaojiao, nung nasa kumpanya, nagkita na noon. Tita. At si Fujinyan sa kumpanya, palagi niya akong tinutulungan. Hinaingatan niya si Juyue. Fujinyan, anong nangyayari sa'yo? Hindi mo ba dati inaalagaan si Lu Zhaozhao? Echo. Dahil ako, medyo mahusay ako sa trabaho, kaya hindi ko kailangan ng pag-aalaga ni Fujinyan. Huwag kayong mag-alala. Alagaan mo si Jiwe. Bakit na naman? Hindi pa siya sanay sa trabaho. Bukod pa rito, yan nga, tungkulin yan ni Fujinyan. Isa pa, si Jiwe ay anak ng pamilya Lin Yue. Siguradong may kakayahan siya. Mabilis siyang makakasabay siguro. Salamat, Tito, sa papuri. Haha, Fujinyan. Dapat mo talagang pahalagahan si Ji Yue. Nasa ibang bansa siya. Kilalang aktres sa dula. Hindi tulad ng iba naman. Medyo luma. Hindi ka may pagmamalaki. Ay, pasensya na. Ako kasi, gusto ko ng simple. Fujinyan. Tito, huwag magalit. Uminom ka muna unsa. Tingnan natin. Ganito ginagawa ni Ji Yue. Hindi tulad ng kasama mo.
Walang pakiramdam. Sino ang nagsabing wala akong pakiramdam? Tama na. Lu Jiaojiao. Huwag mong isipin na maliit na patibong lang ang kailangan para makapag-asawa sa amin. Pamilya Fu. Isang ordinaryong tao ka lang at aasam mong makikibitag sa mga mayaman. Nangangarap ka lang. Ako bang nagkikibit? Wala pa akong sinabing tungkol sa'yo. Pinipilit mong ang anak mo ay alagaan ng mayamang babae. Alagan? Magpa-sustain? Tama. Siya mula pa nang nasa abroad ay pinipilit na niya siya. Bawat buwan, 10,000 ang hinihingi para lang siya i-sustain. Talaga? Oo. Noon, kakakilala pa lang namin ni Linyue sa abroad. Nang magkakilala kami ni Linyue, Akala niya mahirap ako. kaya naman. Hindi. Nang nasa abroad ako, alam ko na siya ay... Uy, ganito na lang. Ikaw na ang magpasustain sa akin. Maglilinis ako, magluluto at masipag sa bahay. Hindi rin naman ako pangit sa trabaho. At mura lang ako, hindi 100,000. Sapat na ang 50,000. Ikaw, Lu Jiaojiao. Anong sinasabi mo? Hindi naman nagsisinungaling si Lu Zaozao. Mga bata, niloloko niya lang ako para mag-enjoy. Anong mali dyan? tita, hindi ako. Jiwe, hindi mo kailangan magpaliwanag. Naunawaan ko ang mabuting loob mo. Sa tingin ko, ayos din na alagaan si Lu Zaozao. Kasi nga, Lu Zaozao at Fu Jinyan parang iisa. Tama ba? Hindi tama. Hindi ko kakainin to. Lu Jiao Jiao, tingnan natin. Bye-bye. Fu Jinyan. Grave ka ngayon sobrang kalokohan. Yung makakagaling mag-alaga sa pamilya ni Fu. Dapat anak mayaman. Hindi isang babaeng hindi may pagmamalaki. Huwag magsalita. Umalis na kayo. Inyong tiyuhin, magingat ka. Fu Jinyan. Naku! Yue, huwag kang mag-alala. Fu Jinyan, dito. Ipapaabot ko sa kanya. Wala pong problema, tiyuhin. Fu Jinyan. Hindi ko talaga gustong gawin ito. Masyado itong malupit. Pero ngayon, medyo excited ako makita si Lu Zaozao. Ang reaksyon niya pag nalaman niya. Ngayon, ang annual meeting. Akala ko sasuotin mo naman. Mag-aayos ba ako? Hindi ako magsasalita sa entablado. Ang annual meeting ng kumpanya. Panahon para magbigay ng bonus. Hindi ako ang gumagastos dito. At hindi ako ang nangupahan ng gown. Tama rin naman. Hey, maganda naman. Mukha kang presentable ha? Sige na. Balikan natin ang nakaraang taon. Lahat ay nagsumikap ng husto. Malaki ang ating mga naabot. Bilang gantimpala, nagpasya si Fu Jinyan na ipatupad ang policy na 4 on, 3 off. Wow. At sa bagong taon naman, magkakaroon din kayo. Taasan ang sahod ng lahat. Bawat isa, dagdag na 20,000 kada buwan. Wow. Ang bait ni Fu Jinyan. Kumusta? Hindi ka magsisisi sa Chaoyan Group, di ba? Siyempre, may napakahusay tayong boss na presidente. Kung hindi lang siya hindi kasing gwapo mo, mahuhulog na ako sa kanya. Lu Chao Chao. Malapit na ang boy natin, magsisimula na. Pwedeng maghanap ang lahat ng sariling dance partner. Ball. Hindi ko ito in plano. Siguro ang segment na ito. Ay biglang idinagdag. Siguro nga. Kung alam ko, magrenta ako ng gown. Hindi na kailangang mag-abala. Inihanda ko na para sa'yo. Isang gown. Hindi naman ito bayad para sa pag-aalaga ha. Anong sinasabi mo? Seryoso akong tumutulong sa'yo. Pinag-isipan ko na ito mabuti. Dahil ang relasyon ninyo ni Fu Jinyan ay ganito kaayos. Hindi ko na kailangan pa. Kung magpapatuloy pa tong pag-aaway natin. Talaga bang susuko ka na? Tama na, huwag mo nang banggitin yan. Magsisimula na ang ball, dali na. Bukod pa rito, magsuot ka ng maganda at eleganteng gown. At sumayaw kasama ang taong gusto mo. Hindi ba't napaka-romantiko ng bagay na yan? Alam mo, nung una, ako at si Fu Jinyan ay may engagement. Engagement? Ikaw bang anak na yaman? Paano ka magkakaroon ng engagement sa kanya? Pinagdesisyonan yan ng mga matatanda. Wala rin akong alam noon. Pero, Lu Jiao Jiao, talaga bang iniisip mong si Fu Jinyan
Mairon ng pagmamahal para sa'yo habang buhay? Alam ko kung sino ka, hindi ka siya papabayaan. Kahit hindi niya mahalin ako habang buhay, hindi rin siya magbibigay sa'yo ng espesyal na tingin. Pagdating sa trabaho, sikat akong aktres sa entablado. Pagdating sa pera naman, ang numero sa bank account ko, hindi mo pa naririnig kailanman. Pagdating sa pinagmulan ng pamilya, hindi ko alam kung gaano ako mas magaling o mas mataas kaysa sayo. Huling pinili ni Fujinyan, ako lang. Sanay ka lang sa pasaring, manin lang. Mas mabuti pang magpaganda ka. Ang kulubot sa mukha mo pantayin. Ikaw. Kaya ngayon, manood ka ng mabuti. Panimulang sayaw. Sino ba pipiliin ni Fujinyan? Sige. Libreng magarang damit. Salamat ha libre. Bakit hindi? Kumusta? Lu Chow Chow? Lu Jiao. Bakit siya agad ang tinatanong mo? Bakit hindi mo ako tinanong? Siya ang girlfriend ko. Siya ang magiging may bahay ng pamilya ni Fu. Siya lang ang inaalala ko. Lagi siyang ako lang. Fujinyan. Sa huli, kaya mo ba? Pangakuan mo ba ako ng isang bagay? Ang panimulang sayaw mamaya. Sasayaw ka ba kasama ko? Sandali lang. Panimulang sayaw. Sasayaw ka kasama ko. Sinasiguro ko, hindi na kita o si Lu Zaozao aabalahin. At magre-resign din ako mula sa Chaoyan Group. Magre-resign. Okay na ba? Sigurado. Sige nang ka. Magsisimula na ang opening dance. Mga kasama, nakita nyo na ba ang partner nyo? Magsisimula na. Malalaman na natin ang totoo. Fujinyan, handa na ako. Lu Chow Chow. Gusto mo ba sumayaw ka kasama ko? Lu Jiao Jiao. Gusto mo ba sumayaw ka kasama ko? Bakit, Fujinyan? Sabi mong ipinangako mo yon. Anong? Bakit? Sayaw ba? Pero bago umuwi, hindi ka ba nagsabi sa akin? Sabi mo, hindi. Muling istorbohin mo ako? Ginawa mo ba yon? Para sa katulad mong tao, walang kredibilidad. Akala ko kanina, ang sayawan, matalo na ako sa kanya. Kaya kanina, kung pinili mo si Linyue, tapos, na ba ako? Hindi naman sigurado. Kung totoong pinili mo siya, malamang pinilit ka. Ayos yan, matalino ka pala. Miss Lin, kung pagod kayo, idadalhin ko kayo sa gilid para magpahinga. Umalis ka! Lu Jiao Jiao mamaya, saksihan mo. Pagkatapos ng sayawan, may sasabihin ako, magdala kayo ng mikropono. Ang ganda ng sayaw mo. Siyempre, itong talento ko, itinatago ko. May bayad to. Mula ngayon, ihahulog ko lahat ng tagong ipon ko. Sumayaw ka sa akin, 1 beses kada buwan. Naku, may tagang ipon ka pala. Marami pa akong tagong ipon. Mga kasama ngayon sa ating annual meeting. Hindi lang yan ang papremyo. May isa pa akong sorpresa. Ihahandog ko sa inyo. Kayo ay nasa kumpanya na ng matagal na panahon. Siguro naman nakita ninyo si Fujinyan, di ba? Pero kung sasabihin ko sa inyo na siya lang ay ang personal assistant ni Fujinyan. Naku, nandito rin si Fujinyan. Sino siya? Ang excited ako. Siya ang assistant. Ang tao ni Fujinyan. Ang lalim ng pagtatago niya. Ang totoong Fujinyan na yon mismo sa ating annual meeting. Bakit ka tumatakbo? May galit ka ba kay Fujinyan? Curious ba kayo? Ang totoong Fujinyan, sino nga ba siya? Tingnan nyo dito.
ang ating Fu Jinyan para mas maayos pamahalaan ang kumpanya, kaya tinago niya ang pagkakakilanlan. Pumasok siya sa mababang antas. Salamat, Fu Jinyan! Karapat-dapat si Fu Jinyan. Ang husay ni Fu Jinyan. Fu Jinyan, Lu Zhao Zhao. ikaw ang presidente ng Chaoyan Group. Ako... Pero, Lu Zhao Zhao, pakinggan mo ang paliwanag ko. Mandaraya! Lu Zhao Zhao. Lu Zhao Zhao. Lu Zhao Zhao, huwag ka munang magalit. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Anong ipapaliwanag mo? Sabi ni Linye na may kasunduan kayong dalawa. Di ako naniwala noon. Pero totoo pala, talagang bagay kayo sa lolo. Hindi kami kailanman nagplano niyan. Mula pa noong una, pinaglaruan mo lang ako. Ikaw ang presidente. Ako naman ay maliit na empleyada. Hindi kami pareho. Galing kami sa magkaibang mundo. Hindi ganyan. Zhao Zhao, para sa akin, wala kang naging ibang tao. Hindi ko alam kung sinong ama ko. Kung anong klaseng mayaman siya. Isa lang akong anak niya. Noong panahon na yon, para lang mapasunod ako, sinabi niyang patay na siya. Inilagay niya ako sa ganung sitwasyon. Ibig sabihin, 3 taon na ang nakakaraan. Ang breakup natin, kinunwari mo ring hindi totoo. Lahat ng naging paliwanag mo, puro kalokohan. Fu Jinyan, ang husay mo talaga. At pati ang tungkol sa resort project, ikaw rin ang nag-ayos para sa akin. Para maging decision maker, di ba? Oo. So pala, nasa likod ka ng pag-aayos habang inaayos ko ang problema. Kapag yumuyuko ka para humingi, kumilos lang ang daliri mo na ayos na agad. Nakakatuwa, di ba? Hindi ko to naisip dati. Gusto kitang tulungan, Mali? Din ba ako? Bitawan mo ako. Sinasabi mong si Linye ang magpapasustento sa'yo habang ginagawang laruan ako. Habang pinapapikon mo ako, ang mayamang binata hindi pa siguro nakaranas ng ganitong saya. Gusto mong maging regular managinip ka. Bitawan mo ako. Lu Zhao Zhao. Lu Zhao Zhao. Lu Zhao Zhao. Ang tangga mo talaga. Yung umalis sa'yo noon. Paano ka siya muling minahal? Hindi ba ako kagabi natulog sa sofa? Gising ka na. Kumain ka na ng almusal. Lumayas ka. Umalis ka na. Tatawag ako ng pulis. Sa totoo lang, bahay ko ito. Sige. Lalabas na ako. Lu Zhao Zhao, tungkol sa pagtatago ng pagkakakilanlan. Salah talaga ako, pero natatakot din ako na hindi mo ako tatanggapin. Pasensya na. Ayos na. Basta alam mo na. Lu Zhao Zhao. Maaga kang umalis kagabi. Wala kami nakita. Mabaliw na kami. Kailan ka ikakasal kay Fu Jinyan? Matagal na kaming naghiwalay. Heto. Kahit gaano ka magalit, kailangan kumain ng almusal. Masama yan sa tiyan. Grabe, sobra siya mahalaga. Fujin yan. Nainggit ka? Heto. Ito para sa'yo. Hindi mo na kailangan mag-alala sa kanila. Ito sa'yo, mayroon din silang lahat. Sino si Mr. Fu? Nandito. Ilagay ang delivery sa mesa. Mga kasama, nag-order ako ng almusal para sa lahat. Bawat isa, isang order. Sapat para sa lahat. Kailangan ba talaga kumain? Nakakabit ito sa performance. Gago! Kumain!
Huwag mo akong pakainin. Mabait ka. Fu Jinyan. Ano pang paghihiwalay? Hindi naman para maghiwalay tayo. Ibigay mo na to kay Mr. Fu. Lu Zhao Zhao, ihatid mo na lang mismo. Hindi ko naman takot magpaikot. Ang problema, 3 beses na ako ngayon no yung umaga. Ang mukha ni Mr. Fu, lalo lang lumalala kada punta ko. Hindi naman siya kumakain ng tao. Assistant Lu, sinabi ni Mr. Fu. Medyo may kaunting problema ang proposal ninyo. Nakakabaliw talaga. Gusto niya na ikaw mismo ang magpaliwanag. Walang chance. Halata to na vendetta. Sanay kayo nang mag-ingat, Presidente. Ang misis ngayon, mas mukhang siya ang maninila ng tao. Hindi ba marunong kumatok? Fu Jinyan, ano na naman yung kalokohan ginagawa mo? Gusto ko lang. Hingin sana ang tulong mo. Ang kilalang-kilala na presidente ng Chaoyang Group, kailangan pa bang humingi sa isang ordinaryong tao? Nai-excite talaga ako. Ngayon, gusto kong ibigay sa'yo, gagawa tayo ng malaking kainin. Swerte, may sale sa supermarket. Pero hindi ko pa alam paano bibili ng sulit. Uy, ito ba mas masarap? Ay, hindi pwede. Mahal yung nakapack na to. Huwag kunin yan. Ibalik mo na. Pumili ka ng ganitong klase? Ganito? Yung walang packaging, mas mura. Wala ako. Anong gagawin ko? Kaya nandito ka naman sa akin. Ang tanga mo talaga. Tinuruan na kitang yan ng maraming beses. Tapos, hindi mo pa alam. Siya. Heto. Yung 2 kupon na to, hindi pwedeng sabay gamitin. Mas mura kung hiwalay bilhin. Ang hassle naman. May promo, spend 100, minus 20. Kaya kailangan nating mag-order ng 4. Ganun lang yan para sulit. Tama nga. Alam na lahat. Pero talaga, sa mga ganitong bagay, kailangan talaga akong tulungan mo. Hindi pwede. May problema, Fu Jinyan. Si Madam Fu, siya may panganib siya. Anong sabi mo? Anak, anong nangyari sa nanay ko? Nainggit lang ako sa'yo at kay Lu Zhao Zhao. Kaya nilagyan ko ng gamot ang nanay mo. Nilagyan mo ng gamot? Jiyue, Linyue. hintayin mong makakulong ka. Fu Jinyan, Lu Zhao Zhao. Alam ko, hindi ako dapat umakto ng padalos-dalos. Nang hako ako, mula ngayon, hindi na kita papahirapan muli. Patawarin niyo na ako ngayon lang. Patawarin ka? Mula ngayon, ang pamilyang Shi at Fu, wala nang anumang kooperasyon, wala nang kahit anong kaugnayan. Mas mahalaga ang kalusugan ni Auntie. Bumalik muna tayo. Nanay. Auntie Fu. Auntie Fu, ayos ka ba? Tumawag kayo ng ambulance. Auntie Fu? Ay, naku. Hindi kailangan. Auntie Fu, niloko mo ako. Auntie, ayos lang naman. Wala nang problema. Huwag kayong mag-alala. Nanay. Hindi ba tilagyan ka ni Linyue ng gamot? Tanga ka. Ang talido ng nanay mo, matagal na niyang nakita yan ang maliliit niyang kalokohan. Alam ko na may problema ang gamot niya. Siyempre, hindi ko ito iinom. Bakit di mo sinabi agad? Dahil doon, kami ni Lu Zhao Zhao, sobra kaming nag-alala. Gago ka! Kayo ang nagpapabahala. Fu Zhao Zhao, galit ka pa kay Fu Jinyan? Ibigay mo ang kamay mo. Fu Jinyan, alam ko noon kung hindi dahil sa tatay mo ginamit si Lu Zhao Zhao para pilitin ka. Hindi mo inabandona si Lu Zhao Zhao. At hindi ka sana umalis ng bansa. Sa ugali mo, Lu Zhao Zhao, handang makisama kay Fu Jinyan. Ibig sabihin, may gusto ka pa sa kanya. Pwede mong para sa akin bigyan mo uli si Fu Jinyan ng pagkakataon? Okay ba? Lu Zhao Zhao. Paano kung... Para sa akin, pwede mo bang bigyan si Fu Jinyan ng chance? Magkakasama lang kami. Natutulog sa isang kwarto. Hindi naman isang kama kami. At ang niluto mo, century egg and lean pork congee. Ang sarap. Ako talaga ang project leader. Maliban sa isang trabaho ID na madaling makuha, sino pa ang makakapagpatunay? Si Fu Jinyan mismo ang magpapatunay. Sapat na ba?
Gustong-gusto ko siya. Mapagmalaki at naghahanap ng status. Babaeng materialista. Fujinyan, Nandito ako. Palagi akong nandito. nung 3 taon, sinabi mo na lagi kang sasama sa akin. Tapos bigla kang umalis ng bansa. 3 taon, niloko mo pa rin ako? Gusto kitang pakasalan. Lu Chow Chow. Ang gusto kong pakasalan ay palagi lang ikaw. Pangako ko. Hindi na maulit. Pumapayag ka ba? Hindi ka pa regular. Kailan ako magiging regular? Susunod ako sa'yo. Tama yun.